At ang paksa po natin ngayon mga kapatid ay may pamagat na ang halaga ng buhay. Sa English niyan The Value of Life. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang topic natin ngayon mga kapatid ay tungkol nga sa value, halaga ng buhay. Hindi naman may tatanggi ng sino man, mananampalataya man o hindi, na ang buhay ng bawat tao ay mahalaga. Kahit na nga sabihin na natin ng mga mamamatay tao na wala namang pakialam sa buhay ng iba, kundi ang kanilang sarili lamang ang kanilang pinapahalagahan, mga walang takot sa Diyos, para sa kanila, mahalaga pa rin ang buhay nila. Lalo na nga yung kanilang sariling buhay. Kapag ika nga nagkakasakit ang tao sa abot ng kanyang makakaya, ginagastosan niya yan. Yung kanyang sarili o kaya yung kanyang mahal sa buhay pag may karamdaman, di po ba? Kahit magkaubusan na ng pera sa pagpapagamot, ginagawa ang lahat upang mailigtas ang buhay o kaya mapahaba man lang kahit konting panahon ang buhay. Kasi mahalaga nga ang buhay. Kahit ipangutang, yung mga panggasto sa ospital, sa mga gamot, gagawin lahat upang masiguro lang ang kaligtasan at kalusugan ng mahal sa buhay. Kahit na hindi nga sigurado, talagang itinataya na ang lahat. Dahil para sa kanila, mahalaga ang buhay. At para sa atin lahat, mahalaga ang buhay. Ngayon mga kapatid, ay tingnan natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa value o halaga ng buhay ng tao. Ang tanong nga natin mga kapatid, ano-ano ang ilang pagpapakilala ng Biblia tungkol sa halaga o value ng buhay ng tao? Alam natin to obvious, no? Mahalaga. Pero tinitingnan natin yung mga pagtuturo ng Biblia. Sa ating aralin mga kapatid ay meron tayong 4 na punto na nagpapakita ng halaga ng buhay mula sa Biblia. Number 1, ang tao lamang ang natala sa Biblia na nilikha ng Diyos ayon sa larawan niya o ayon sa wangis niya. Number 2, walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan na masama. Number 3, ang buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos kaysa ibang mga nilikha niya. At number 4, dahil mahalaga sa Diyos ang buhay ng mga tao, ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesucristo. So tingnan po natin to mga kapatid, isa-isa ang mga pagpapakilala ng Biblia tungkol sa halaga ng buhay. Number 1, ang tao lamang ang natala sa Biblia na nilikha ayon sa larawan o wangis ng Diyos. Yan po mga kapatid ay mababasa natin sa creation story sa Genesis chapter 1. At kunin natin yung verse 26, 27, and 28. Basahin po natin. Ang sabi rito, sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Verse 27. Sunod-sunod lang ito. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yang 3 sunod-sunod na mga talatang yan ng ating nabasa mga kapatid ay katotohanan yan na ang tao lamang ang nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan o wangis. Mahalaga ho yan mga kapatid. At sa Biblia, wala na kayong mababasa na yung hayop o yung iba mang nilalang, kahit anghel ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis o larawan. Wala pong ganun sa banal na kasulatan. Ang tao lang ang binanggit na ganyan. Kaya special mga kapatid ang tao sa Diyos. Dahil ipinakikita nito mga kapatid, yung natatanging posisyon at halaga,
value ng buhay ng tao sa lahat na nilikha ng Diyos. Narito mga kapatid, yung ilang aspeto ng katotohanan itong na ang tao mga kapatid ay merong special position at value sa lahat ng mga nilikha ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid. Una, makikita natin ang isa sa aspeto nito ay yung pagkakakilanlan at layunin ng tao. Yung identity natin at ang purpose kung bakit nilikha ng Diyos ang tao. Ang tao ay nilikha upang magkaroon ng malalim na relasyon sa Diyos. Yung salitang wangis ng Diyos na nabasa natin kanina, nagpapahiwatig yan ng espiritual na aspeto ng tao. Kung tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, di tulad ng mga hayop at ng ibang nilalang, ang tao, mga kapatid, ay may kakayahang makipag-ugnayan sa Diyos, mag-isip, magmahal, at magpakita ng moralidad. Ang pagiging kawangis ng Diyos ay nagbibigay sa tao ng kalayaan na mag-isip, pumili at kumilos. Ngunit, nabasa naman natin na may kaakibat na pananagutan sa Diyos ang tao para sa kanilang mga ginawa o gawa. Dahil dito ang tao ay binigyan ng layunin. So may purpose. Kung mapapansin ninyo doon sa nabasa natin, nandun ang purpose, layunin ng pagkakalikha sa atin. Ano yun? Maglingkod, magpuri, sumunod sa Diyos bilang kanyang katuwang sa pangangalaga ng kanyang nilikha. Gaya nga nung nabasa natin kanina sa Genesis 1:28. Kung mapapansin ninyo, i-highlight natin, no? Ang sabi rito, yung command ng Diyos sa tao, matapos niyang basbasan, sabi, puniin ninyo ang lupa at supilin ninyo. Yung salitang supilin, sa English yan, subdue it. Yan ay nagpapakita ng pamamahala, no? Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Yan mga kapatid ay nagpapahiwatig ng kapamahalaan ng tao sa ibabaw ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. At gayon din ang pananagutan ng tao sa kanilang mga gawa. Gaya ng nasabi natin kanina, na ang tao ay binigyan ng layunin. Maglingkod, sumunod sa Diyos. Magpuri, sumunod sa Diyos bilang kanyang katuwang sa pangangalaga ng kanyang nilikha. Sabi nga kasi magkaroon ng pamamahala sa mga isda, sa dagat, ibon sa impapawid, sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So yun po mga kapatid, no? Yan yung identity natin na kakaiba kaysa sa mga hayop. Kaya yung sinasabi ng siyensya, yung tao raw ay isang uri ng hayop, bahala na kayo kung tatanggapin nyo. Ako, hindi ko po tinatanggap at hindi ganun ang pagtuturo ng Biblia. Iba yung hayop, iba yung tao. Iba ang tao. Ang tao mamamahala sa mga hayop. So yun po mga kapatid, ang isa sa aspeto na ang tao lamang ang natala sa Biblia na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Yung pagkakakilanlan at layunin. At ang ikalawang mahalagang aspeto sa bahaging ito ng ating aralin, ng katotohanan ng natatanging posisyon na talaga ng tao sa lahat ng nilikha ng Diyos. Ito mga kapatid, under yan na nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos. Ang number 2 punto natin, yung halaga, yung value ng bawat tao. Bawat tao, ano man ang lahi, kasarian, ano man ang kulay ng balat natin, o kalagayan, ay may likas na dignidad. Dapat ganon. May likas na dignidad at talaga. Dahil nga, nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Kaya't ang buhay ng tao, mga kapatid, ay banal. At karapat dapat igalang ang bawat buhay. Sinabi ng Diyos kina Noe, matapos sa malaking baha, sa Genesis 9:6. Sabi nga rito, sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong yun ay papadanakin ng ibang tao. Nakita niyo, no? Ibig sabihin ay sino man pumatay ng kanyang kapwa, lalo na murder, no? Iba namang usapin yung execution sa pamamagitan ng gobyerno at ng mga batas. Ibang usapan yon. Pero dito, murder to mga kapatid.
No, sino man pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Yan lang naman ang pinapakita dyan eh. Ang dugo ng taong yun ay papadanakin ng ibang tao. Bakit? Kasi nagpadanak siya ng dugo ng ibang tao. Kaya dadanak din ang kanyang dugo sa pamamagitan naman ng ibang tao. Kasi ang tao, ginagamit siyempre ng Diyos yan para execute ang kanyang paghihiganti. So ayaw ng Diyos yung murder, kaya may utos na huwag kang papatay. Thou shall not commit murder. At itong dahilan mga kapatid, dito sa talatang tumapapansin ninyo, yung bigat ng pagiging wangis ng Diyos eh. Yung larawan ng Diyos, nilikha tayo ay sa larawan ng Diyos eh. Dahil yun ang dahilan kung bakit nasabi na sino man magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong yun ay papadanakin ng ibang tao. Bakit? Sapagkat nilalangan tao sa larawan ng Diyos. Nakita niyo yung bigat nung mga term na yan, na dahil nilalang tayo ng Diyos, ayon sa larawan ng Diyos mismo. Yan ang dahilan kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pumatay ng kapwa-tao, nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Pinapakita rito ang mataas na pagpapahalaga ng Diyos sa buhay ng tao dahil ang tao ay nilikha nga ayon sa kanyang wangis, image of God. So nakita nyo, no? Diyan pa lang mga kapatid sa unang puntong yan. Tunay na mahalaga ang buhay ng tao. May value talaga. Ang value niya ay sa ibabaw ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. So yan po. Ang ikalawa mga kapatid ay walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan na masama. At dito makikita nga natin na may value talaga dahil hindi nasisiyahan ng Diyos kapag ang masamang tao ay namatay. O kaya namatay siya ng dahil sa kanyang kasalanan. Tingnan niyo mga kapatid, dito sa Ezekiel 18:23. Ang sabi nga rito, meron ba akong anumang kasiyahan sa kamatayan na masama? Sabi ng Panginoon Diyos. So, ang tanong na yan ay isang categorical question kung tawagin. Na ibig sabihin ng categorical question ay nandiyan na rin ang sagot. Malinaw na nakapaloob dyan yung sagot sa tanong. Ibig sabihin, mga kapatid, walang anumang kasiyahan ang Diyos sa kamatayan na masama. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa pagkamatay na masama, kundi nais niya na ang bawat isa ay magsisi at magbalik loob sa Kanya upang magkaroon ng buhay. Ayaw ng Diyos na kamatayan natin ang ating kasamaan, ang ating mga kasalanan. Kaya nga sabi sa susunod na parirala, tanong pa rin to, categorical question pa rin, na nandiyan pa rin ang sagot. At hindi ba mabuti na siya'y humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay? Yan ang gusto ng Diyos, na ang tao ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Kaya yan mga kapatid ay nagpapakita na nais ng Diyos na ang masama ay humiwalay na, magbago ka na sa iyong masamang pamumuhay dahil nais ng Diyos na mabuhay ka. Lalo na mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. Alam natin, mabuti man o masama, mamamatay tayong lahat dito. Dahil yun ang itinakda ng Diyos dahil sa pagkakasala ng tao. Pero, merong inilaan na buhay na walang hanggan naman ang Diyos sa mga sumusunod sa Kanya. Nais ng Diyos huwag tayong forever na patay. Nais niya na mabuhay tayo na maguli, di ba? Mabuhay tayo. Huwag tayong mamatay sa kasalanan natin. Ayaw ng Diyos ang tao mamatay sa kanyang kasalanan. Nais ng Diyos ay magbago ang tao mula sa masamang pamumuhay dahil nais ng Diyos na mabuhay ang tao. Bakit? Kasi mahalaga ang buhay ng tao sa Diyos. Napakahalaga yan. Walang kasiyahan ng Diyos sa kamatayan na masama. At ang susunod na punto natin, mga kapatid, sa pagpapakilala ng Biblia tungkol sa halaga at o value ng buhay ng tao, ay number 3, ang buhay ng tao ay mahalaga sa Diyos kaysa ibang mga nilikha niya. Yun talaga ang totoo niyan. Special nga ang tao, mga kapatid. Kaya ang tao hindi hayop no? Hindi tayo animal. Sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 6:26, tingnan ninyo ang mga ibon sa impapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig.
Ngunit pinapakain sila ng iyong ama o ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Oo, higit na mahalaga tayo kaysa sa mga maya. So, pinapakita dito na Diyos ay nagmamalasakit sa mga maya, oo. Sa mga hayop, nagmamalasakit na ng Diyos. Ngunit, higit na mahalaga ang tao sa Kanya. Maring ang maya nga lang ang tinutukoy dito. Ngunit alam nating lahat, mga kapatid, na hindi lang naman kumpara sa maya. Nagkataon, maya lang ang nabanggit nito. Pero siyempre, mas mahalaga pa rin tayo kahit sa pinakamalaking hayop. Di ba? Elepante. Mas mahalaga pa rin ang tao kaysa sa elepante. So, mga kapatid, no? Sa lahat na nilikha ng Diyos, ay higit na mahalaga ang tao. Kaya, valuable. Di ba? Malaki ang halaga ng buhay ng bawat tao. Kaya hindi sinasayang yan, mga kapatid. At ito pa, mga kapatid, itong susunod na punto natin, lalo magpapatunay ng tao ay higit na mahalaga kaysa sa lahat ng mga nilikha niya. Hindi lamang sa ibang nilikha niya, kundi lahat. Yung susunod na punto kasi natin, mga kapatid, dahil mahalaga sa Diyos ang buhay ng tao, ng mga tao, ang ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesucristo. Kaya alam natin ang kwento, mga kapatid, ng Ebanghelyo. No? Dahil sa kasalanan ng tao, napahiwalay ang tao sa Diyos. At dahil sa kasalanan ng napahiwalay tayo, ay nakatakda tayo mamatay lahat sa dagat-dagat ang apoy. Ayaw ng Diyos na mangyari yun eh. Kaya ang ginawa niya, itong popular na talata, mga kapatid, ito yung kung tawagin na iba the greatest Bible text. Alam nyo ng lahat to, pero namnamin muli natin. Yung halaga ng buhay ng tao, dahil dyan, ibinigay niya si Jesucristo para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil lahat mamamatay. So, kinakailangan magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa paanong paraan? Ito, sabi nito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, yan ang ating Panginoon Jesucristo, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, maraming talata tayo mababasa Kaya lang hindi natin, lahat ng punto natin, maraming tayong talatang pwedeng basahin. Pero kakapusin tayo ng oras Ganun naman palagi, mga kapatid No? Kaya eto, kinuha na natin yung pinakatumbok na tumbok. Na maliwanag dito na ang buhay ng tao, napakahalaga sa Diyos. Sa kanyang dakilang pag-ibig, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang tanging anak na si Jesucristo, dahil alam niya, mapapahamak tayo So, pinakikita dito sa John 3:16 na ang ating kaligtasan ay isang kapahayagan yan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating. Kaya nagsimula yan sa mga salitang sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. So, yun po, mga kapatid, nang dahil sa mahal tayo ng Diyos, mahalaga ang buhay natin at nais ng Diyos na mabuhay tayo na walang hanggan, ibinigay niya ang kanyang mga anak. Tingnan niyo ito, mga kapatid. Under that, no? Under ng number 4, makikita natin, nang magkasala ang mga anghel. I-compare natin ang tao sa mga anghel. Nang magkasala ang mga anghel, ano nangyari sa kanila? Abay, hindi sila pinatawad ng Diyos Mababasa natin sa Pedro 2:4. Sapagkat kung hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na magkasala sila, yun yung puntong kinukuha natin yan kundi sila ibinulid sa impyerno at nilagyan ng mga tanikalas ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghukom. So, inilagay na agad sila sa impyerno. Parang wala sila second chance. Katulad natin, mga kapatid. Tingnan nyo nung magkasala mga anghel, walang tagapagligtas kasi hindi naman sila nilikha ayon sa wangis ng Diyos Sabi sa inyo, sa Biblia, ang tao lamang ang nilikha ayon sa wangis ng Diyos At iba ang dating ng mga salitang nilikha tayo ay sa wangis ng Diyos. Nagpapakita yan ng napakahalagang posisyon natin, kalagayan, at pagkakakilanlan. Tingnan niyo, mga kapatid. Nung magkasala ang anghel, ibinulid sa impyerno. Pero nung magkasala, eto mga kapatid, ang tao, bago pa lang magkasala, ay naglaan na ang Diyos ng tagapagligtas. Tingnan niyo, mga kapatid. Mababasa natin ito, mga kapatid, sa 1 Pedro 8:18 hanggang 20. Tatlong mga talata itong sunod-sunod.
Makikita natin rito, mga kapatid, na bago pa lang nilikha ng Diyos ang tao, dahil alam ng Diyos na magkakasala ang tao at mapapahiwalay sa Kanya. Kasi ang Panginoon Diyos, all-knowing God yan. Makapangyarihan sa lahat. Alam na niya mangyayari bago pa lang siya mag-create na magkakasala mga tao. Bago pa naitatag ang sanlibutan, hindi pa nagkakaroon ng creation. Makikita niyo dito sa tatlong mga talatang to. Inilaan na ng Amang Diyos ang ating Panginoon sa Kristo upang ating maging tagapagligtas. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga kayamanang nasisira. Kundi, tingnan natin, no? Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay. Mga kausap dito, mga Kristiyano na Mga natubos na to, mga sumasampalataya na Pinapaalala ni Pedro, itinuturo ni Pedro na natubos sa mga Kristiyano mula sa walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. So, hindi pilak o ginto ang pinantubos. Hindi tayo tinubos sa pamamagitan ng mga kayamanang nasisira, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kailan ba inilaan ng Diyos? Yung planong yan, mga kapatid, na tayo tubusin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Kailan ba pinanukala ng Diyos yan? Kailan niya inisip yan? No? Eto mga kapatid, yung sumunod na talata. Siya, ibig sabihin si Jesus, ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Hindi ba kayo namamangha niya, mga kapatid? Ang Panginoon Kristo itinalaga na ng Diyos Ama nung una pa lang. Kailan yung una pa lang? Bago itinatag ang sanlibutan. Nakita niyo, no? Tinalaga para tubusin tayo. Nung ang mga anghel ay nagkasala, hindi pinatawad. Hinagli sa impyerno. Ngunit ang Diyos ay naglaan ng tagapagligtas para sa tao. Bago pa man magkasala. So nakita niyo, no? Kaya ito, mga kapatid, ay isang patunay ng walang hanggang pag-ibig at pagmamahal at biyaya ng Diyos sa tao. Kaya dapat natin bigyan ng pagpapahalaga ang buhay natin, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang ating mga buhay. So dahil mahalaga sa Diyos ang buhay ng mga tao, ibinigay niya ang kanyang tanging anak. So yan po, mga kapatid, ang ilan lamang yan sa pagpapakilala ng Biblia tungkol sa value ng buhay ng tao. Very valuable. Napakahalaga sa Diyos. Ang susunod na mahalagang bahagi ng ating aralin, mga kapatid. Ngayon nalaman natin, mahalaga pala ang buhay. Ito naman sa atin, paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang mahalagang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin? Paano? Iba kasi pinababaya, parang baliwala sa kanila ang buhay. Pero ito, mga kapatid, sa pagtuturo ng Biblia, pag-aralan natin, paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang unang hakbang, mga kapatid, na dapat gawin ng tao ay yung pagkilala sa Diyos bilang may likha. Dapat kilalanin ng tao ng Diyos. May mga taong ayaw kilalanin ng Diyos. Nanilikha sila ng Diyos. Wala raw Diyos. Number 1 yan, mga kapatid. Sabi nga sa awit 100, verse 3, kilalanin ninyo ang Panginoon ay Diyos. O kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo kanyang bayan at mga tupa ng kanyang pastulan. So siya ang lumalang sa atin. Kilalanin natin na si Yahweh ang Panginoon. Siya ay Diyos. Kaugnay ng pagkilala natin sa Diyos bilang may likha, may lalang sa atin. Ang susunod na punto natin, mga kapatid, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kinakalasan din natin ang kalooban ng Diyos. Yan ang ikalawang punto na kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga
ang mahalagang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ang dapat natin gawin. Yung pagsunod sa mga utos ng Diyos, pagpapakita yan ng pagpapahalaga sa ating buhay. Dahil tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos dahil binigyan tayo ng buhay. Yung kanya mga utos ay ibinigay upang tayo mamuhay na may katwiran at kaluguran. Sinasabi nga ng Panginoong Hesus tungkol sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, mahalaga na tayo sumusunod sa utos ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yung pagmamahal natin kay Kristo, marami nagsasabing, mahal nila si Kristo ngayon, lalo ngayon, Disyembre. No? Marami nagdiriwang ng kaarawan daw ng ating Panginoon sa Kristo, pero hindi naman naniniwala sa salita ni Kristo. Mahalaga maniwala tayo sa salita ni Kristo. Dahil kung talaga mahal natin si Kristo, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. At ang pagmamahal natin kay Kristo, mga kapatid, katumbas yan ang pagmamahal natin sa amang Diyos. Kung mahal natin si Kristo, tutuparin natin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay ang kanyang mga salita na nakasulat sa Biblia. Salita din ng Diyos yan, salita ni Kristo. So nakita niyo, no? Kaya't isang malaking pagkukulang sa tao. Kapag sinasabi ng tao na mahal niya ang Diyos, pero ayaw naman niya maniwala sa salita ng Diyos, hindi mo totoo yun. Baliwala yung pagsasalita ng tao na mahal ko si Jesus. No? Katunayan, pagdiriwang pa ang kaarawan daw ng ating Panginoon sa Kristo, pero hindi naman nakikinig sa salita ni Kristo. Paano niya tutuparin ang mga utos ni Kristo? Kasama yan. Pag sinunod mo si Kristo, sinunod mo ang Diyos. Kaya pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan mga kapatid ay yung kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang mahalagang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Sundin natin ang Diyos. Una, kilalanin natin na siya'y may likha. Tapos sundin natin ang Diyos. Kasi yung pagkilala mga kapatid, madali lang naman sabihin na kilala ko ang Diyos, pero hindi ka naman sumusunod. Salita lang yun, mga kapatid. Ang ikatlo, mga kapatid, na pwede natin gawin, kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang mahalagang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin, ay ang luwalhatiin ng Diyos ng ating katawan. Yung katawan, tinutukoy rito yung body natin. Yung physical body natin. Ang ating katawan, sabi ng Biblia, ay templo ng Espiritu Santo. Nararapat na nagagamit ang ating katawan, yung body natin, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Tingnan niyo mga kapatid sa 1 Korinto 6:19. Ang sabi rito, hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos. Yung Holy Spirit tinanggap natin mula sa Diyos, mula nung tayo nanampalataya. At tayo templo nga ng Holy Spirit, yung katawan natin. At kayo ay hindi sa inyong sarili. Ano ngayon? Tuloy natin ang basa. Sapagkat kayo binili sa isang halaga. Yung halaga ng pagkakabili sa atin, dugo ni Kristo. No? May price yan. Ibig sabihin, mahalaga. Ano dapat natin gawin? Kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ng Diyos. Kita niyo, no? Yung katawan natin, gagamitin natin sa ikaluluwalhati ng Diyos. Yung pagluwalhati sa Diyos, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin lang yan mga kapatid Yan ay pagbibigay ng pinakamataas na papuri, karangalan at pagsamba sa Kanya. Ipinakikita nito kapag sinabing niluluwalhati natin ng Diyos, yan ang pagkilala sa Kanyang kadakilaan, kabanalan at pagiging Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yan ang pagluwalhati sa Diyos ng ating katawan. Hindi salita lang. Di ba? Hindi salita na pinupuri lang natin ng Diyos, ninandakila natin ng Diyos, kundi pinapakita nito na kinikilala nga natin ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Paano ba natin maluluwalhati ang Diyos? Sa pamamagitan ng ating physical body. Sa Roma 6:12. Ito dapat natin gawin, mga kapatid. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. No, so yung kasalanan
huwag daw maghari sa ating katawang may kamatayan. Sa halip, mga kapatid, ay tinatawagan tayo na mamuhay na may kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sa sumunod na talata, hindi nga maghahari dapat sa atin ang kasalanan. Hindi yung kasalanan na nasusunod sa atin. No? Kasi pag naghari, sabi nito, upang masunod ang mga pagnanasa nito, maraming pagnanasa ang laman. Mga kung ano-anong gustong gawin ng laman na ayaw ng Diyos na gawin natin. Kaya sabi sa sumunod na verse, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan. So, kita nyo, no? Ibig sabihin lang yan, mga kapatid, sa halip na gamitin natin ang ating mga katawan sa kasalanan, tayo ay tinatawagan na ihandog ang ating mga sarili sa Diyos. Yan parira lang yan, mga kapatid. Na ang sabi nga rito, na kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay. Yung tulad sa mga patay rito, mga kapatid, na nagpapakita yan na tayo ay binigyan ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo. Bagong buhay na Nabuhay na tayo mula sa mga patay spiritually. Tayo muling nabuhay mula sa spiritual na kamatayan. At ngayon ay may bagong layunin at direksyon ang buhay natin. Yan, mga kapatid, kung paano natin luluwalhatian ng Diyos sa ating katawan. At sabi pa, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Yan, ganyan natin gagawin yung paghahandog ng ating katawan. Yung mga bahagi ng katawan natin ay magiging instrumento yan o kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Maging kasangkapan tayo, mga kapatid, ng katwiran o ng righteousness ng Panginoon Diyos. So yan, mga kapatid, ang ating ikatlo. At ang ikaapat na punto na kung paano natin bibigyan ng pagpapahalagang mahalagang buhay na ibinigay ng Diyos sa atin ay ibigay ng Diyos at ang kapwa. Kailangan to, mga kapatid. Kanina sa number 2, mga kapatid, ay nakita natin, silipin natin yung number 2. No? Dito sa Mateo 22:37-4, no? Yung tungkol dyan sa ibigin ng Diyos at ang kapwa. Yan yung the greatest or the great commandment. No? Pero kanina, mga kapatid, paalala ko lang sa inyo, sa number 2, yung number 2 punto natin, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay napag-usapan na rin dyan yung pag-ibig kay Kristo. Yun yung pagtupad sa utos ni Kristo. Ngayon naman, ang kaugnayan ng pag-ibig sa Diyos, pag-ibig din kay Kristo to. Pag-ibig sa Diyos, kaugnayan niyan sa pag-ibig sa ating kapwa. Pagsunod din ito sa Diyos dahil utos ng Diyos na ibigin natin ang ating kapwa. Magkaugnayan, mga kapatid. Ibigin ng Diyos at ibigin ng kapwa. Hindi po pwedeng ibigin mo ang Diyos pero ayaw mo sa kapwa mo. Tingnan yun, tungkol sa pag-ibig sa Diyos. Ito yung the great commandment kung tawagin. At sabi, at sinabi sa kanya, sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at ang unang utos. So nakita niyo, no? Matindi ito, mga kapatid. No? Ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Buong pagkatao na natin yan. Yung pag-ibig sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, yan ang pinaka-fundamental na utos. Pinaka-basic na utos yan na dapat sundin ng bawat mananampalataya. Pangunahin yan sa buhay natin ang pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi, ito ang dakila at unang utos. Pero ang unang utos na yan, mga kapatid, ay may kakambal ang pag-ibig sa ating kapwa. Sa sumunod na talata, sabi ng Panginoon Kristo, dinuktong niya, at ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, dalawang utos daw, yung ibigin ng Diyos at ang kapwa. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Ibig sabihin, talagang dyan ang gagaling lahat ng utos. Dyan hinuhugot ang lahat ng utos na mababasa natin sa kautusan at ng mga sinulat ng mga propeta. Kaya dito nakita natin, mga kapatid, ang buhay na may kabuluhan ay isang buhay na inilaan sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Magkasama palagi yan.
Hindi maaaring sinasabi lamang natin na umiibig tayo sa Diyos. Pero wala naman tayong pagmamalasakit, pag-ibig sa kapwa. Pag may pag-ibig ka, may malasakit ka. Ang tunay na umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kanyang kapwa. Pag umiibig ka sa kapwa mo, binibigyan mo ng halaga rin ang kanyang buhay. Di ba? May value rin sa iyo ang buhay niya. Kasi mga kapatid, kung sasabihin lang natin, iniibig natin ang Diyos tapos lahat ng tao, inaaway na natin. O kaya galit tayo sa ilang tao. Alam niyo, tingnan niyo. Dito sa unang 1:4-20. Kung sinasabi ng sino man, iniibig ko ang Diyos at napupuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakikita, ay hindi din maaring umibig sa Diyos na hindi niya nakikita. So, malinaw, di ba, na nagtuturo sa atin yan, ang tunay na pag-ibig sa Diyos, yung pagmamahal mo talaga sa Diyos, ipinakikita yan sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Nagiging sinungaling tayo kapag sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero meron naman tayong kinamumuhiang, kinapupuotang kapwa natin. Kung hindi natin kayang mahalin, yung kapwa natin na nakikita natin, hindi raw natin mamamahal o maiibig ang Diyos na hindi natin nakikita. Mahirap nga naman ibigin ang hindi mo nakikita, di ba? Kaya ang application ng pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig natin sa kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa, mga kapatid, ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. So yan ang ika-4 na punto. Yung ika-5 punto sa kung paano natin bibigyan ng pagpapahalaga ang mahalagang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Number 5, pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok. Ang pagpapahalaga, mga kapatid, sa ating buhay ay nangangahulugan din na pagtitiwala natin sa Diyos. Binibigyan natin ng halaga ang buhay natin na mahalagang buhay na binigay sa atin ng Diyos kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Kahit sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, mga pagsubok, kapag nananatili tayong tapat at umaasa sa Diyos, ipinakikita natin ang ating pananampalataya sa mga plano ng Diyos. Nagtitiwala tayo sa mga plano ng Diyos sa buhay natin. Meron tayong kapanatagan dahil may pananampalataya tayo. Pagtitiwala yan, mga kapatid. Kahit ano man ang mangyari sa buhay natin. Sabi nga dito sa Roma 8:28 hanggang 29. Yung mga talatang ito, mga kapatid, naging pangunahing talata ito noong nakaraang Bible Camp. Pero sa riwaya natin, hindi naman lahat naka-attend ng Bible Camp. Pero madalas gamitin din to dito sa ating mga pangangaral. Sapagkat napakaganda ng mga pangako na nakasulat dito at ng mga instruction. Ang sabi rito, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Nakita niya, no? Sabi diyan, ang lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga bagay. Ano ibig sabihin sa lahat ng mga bagay? Ibig sabihin niya, mga kapatid, sa anumang sitwasyon, anumang karanasan, mabuti man yan o masama, nagagamit ng Diyos yan para sa ating ikabubuti. Kasi, yung sumunod dyan, sabi, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sinong mga umiibig sa Kanya? Sa kanila ng mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sino yan? Yung mga Kristiyano, mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Yan yung mga sumasampalataya sa Kanya. So, nakita niyo, mga kapatid, pagtitiwala yan sa Diyos. Mahalaga sa iyo ang buhay, magtiwala ka sa Diyos. Ganyan mo papapahalagahan ang buhay. Kahit ano man ang dumating sa buhay mo, mahalaga pa rin sa iyo ang buhay. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay mo. Masama man yung mabuti. Sapagkat naniniwala ka sa sinasabi ng talata na ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti na mga umiibig sa Kanya. At sumunod na verse pa, sabi sa 29, sapagkat ang mga nakilala niya ng una, sabi, nakilala niya ng una. Anong ibig sabihin yan? Yan ay tumutukoy pa rin doon sa mga pinili ng Diyos. Bago pa lang
nilikha ang sanlibutan. Yan yung mga Kristiyano. Yan yung mga tinawag, alisunod sa kanyang nasa. Ang Diyos ay may plano para sa kanila at ang plano nito, mga kapatid, ay upang sila ay maging katulad, sabi rito, maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ibig sabihin niya na maging katulad tayo ni Kristo. Paano tayo magiging katulad ni Kristo? Saan tayo makakatulad ni Kristo? Yan ang gusto ng Diyos na maging katulad tayo ni Jesus sa kabanalan, sa pag-ibig at pag-uugali. At ang sabi nito, yung layunin upang si Jesus ay maging panganay sa marami magkakapatid. Kaya kung pagduduktong-duktongin natin yan, maging katulad sa larawan ng kanyang anak, matulad tayo kay Kristo, yan ang gusto ng Diyos na mangyari. Upang siya ay maging panganay sa marami magkakapatid, nangangahulugan, siya ang magiging pangunahing halimbawa natin. Siya yung leader natin na dapat nating tutularan. Kaya mga kapatid, sa kabuuan ng mga talatang ito, sa Roma 8:28 hanggang 29, nagbibigay yan ng katiyakan at layunin sa ating pananampalataya. Ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng bagay para sa ikabubuti. At tayo, mga kapatid, ay tinawag para maging katulad ni Kristo na nagpapakita ng kanyang plano at pagmamahal para sa atin. Yan ang plano ng Diyos talaga. Hindi naman plano ng Diyos na payamanin ka dito sa lupa kundi payamanin ka sa langit. Yayaman ka rin. Maaaring hindi dito sa lupa. At sigurado tayo na pinangako ng Diyos. Kasi yung kontekstong yan, mga kapatid, patungo yan sa kaluwalhatian. Nais ng Diyos na mapunta tayo sa kaluwalhatian. So, ganyan tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Kaya nararapat lamang na bigyan natin ng pagpapahalaga ang mahalagang buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. Huwag mo sasayangin yan. Huwag ka rin magpapakamatay. Sapagkat pag nagpakamatay ka, yan kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. So, ganap tayo magtiwala sa Diyos sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok na maaari nating maranasan. So, yan po, mga kapatid. Nakita natin na tunay na ang buhay natin ay isang mahalagang kaloob. Kaloob ng Diyos yan. Ito'y hindi lamang para sa ating sarili. Binigyan tayo ng buhay ng Diyos para mabuhay lang sa sarili natin. Hindi po. Kundi, kinakailangan ng buhay natin maghamit sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, ito yung ilang tagubili natin para huwag natin makalimutan yung mga dinaanan natin. Number 1, ang ating buhay ay may natatanging halaga sa harapan ng Diyos. Nakita naman natin yan kanina, no? Sapagkat tayo nilikha ng Diyos, ayon sa kanyang wangis. Mabigat yung dating nun, di ba? Huwag nating sayangin ang pagkakataong ibinigay niya upang tayo mamuhay na naayon sa kanyang layunin. Alam niyo yung buhay, minsan lang yan dito sa mundong ito, no? Minsan lang tayo dadaan. Kaya gawin na natin ang lahat na magagawa natin para maluwalhati natin ang Diyos. Dahil mahalaga tayo sa Diyos. At ikalawang tagubili natin, naway tayo maging masunurin sa kalooban ng Diyos. Di lamang sa mga panahon ng kaginhawaan, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok, mga kapatid. Huwag tayo susuko sa pagsubok, magtiwala lang tayo. Katulad yung binasa natin. Dahil lahat ng pagsubok, lahat ng bagay na nangyayari sa atin, nandiyan ang Diyos kumikilos. Dahil meron siya mabuting layunin sa atin. At ang mabuting layunin, hindi para yumaman tayo. Diba? Ginagamit niya sa pagyaman. Hindi. Kundi, nais ng Diyos na maging kalarawan tayo ng ating Panginoon Kristo. Matulad tayo sa ating Panginoon Kristo. At number 3, mga kapatid, ipagamit natin ang ating katawan at buhay sa kanyang kaluwalhatian, sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang ating mga salita, gawa, iniisip, dapat magdulot yan ng kapurihan sa Diyos. Yan yung paggamit ng ating katawan at buhay sa ikaluluwalhati ng Diyos. Huwag tayo paalipin sa kasalanan. Huwag maghari sa atin ang kasalanan. Ihandog natin ang ating mga buhay sa paglilingkod sa Panginoon. At sa huli, mga kapatid, ay magpatuloy tayong umibig o umiibig sa Diyos at sa ating kapwa. Magkasama palagi yan. Ang pagmamahal, ang pundasyon ng isang makabuluhang
buhay. Pag wala kang pag-ibig, walang kabuluhan yung buhay mo. Magkakaroon lang ng kulay at kabuluhan ng buhay kung tayo may ibig sa ating kapwa. Hindi yung kulay ng pag-ibig na sweetness lang sa partner natin, sa opposite gender, hindi yun. Pag-ibig na agape, pag-ibig sa kapwa natin. Sa pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, nagiging mabuting patotoo tayo ng kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya mga kapatid, hindi maikakaila na ang ating buhay ay merong walang katumbas. Walang katumbas na halaga. Kaya ating italaga ito sa Diyos at ipamuhay na may pananampalataya, kabanalan at pagmamahal. So, mahalaga ang buhay. Hanggang dyan mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon, naway magawa natin ito, mga natutunan natin sa buhay natin sa araw-araw. Tayo po'y muling manalangin.